Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. At narito ako, parang hindi ako nakapala. Ito na ba yun? Sir Lucas Duterte, champion ng Abuyog, 2018 guys. wala namang kaso yun to, 2018 lang yun, tsaka wala namang ganong ano yung abuyog na yun, car winner lang yun. Puntahan nyo muna yung YouTube channel ni Sir Lucas Duterte. Ang YouTube channel niya ay Guys, Maximus Love TV guys. Lately di ako gano'n masyadong ga-upload, pero sa mga newbie tsaka sa mga gustong matutong mag-ibon, konting tips din. Hindi natin alam lahat, pero at least baka sakali yung tanong yung sa ibon, pasagot natin. Again, it's Maximus Love TV. Andun yung previous mga episodes natin. So yun guys, ako pinapanood ko yung mga vlogs ni Sir Lucas. So sikat na sikat tong tao na to. So iyan mo nga dito yung mga fans bro, yung mga fans. Mga fans yan. Si Sir Lucas. Yung dalawang marites yan. Yung si Sir Lucas. So yan, marami siyang fans dito. Nandito kami sa lugar. Love you, Kev! Love you, Sir Lucas! I love you! So, nandito kami sa tambayan namin dito sa lugar ko. So binisita tayo ng isang magaling na pansier, isang champion pansier, isang veteranong pansier. So nandito kami para nagkakatuwaan lang at pagka may mga time nagkasalo-salo dito. So guys, yung mga hindi ganong busy dyan, pwede tayo dito pagka walang mga ginagawa. So hindi ko na ganong kahabaan, tatanungin ko lang kasi ang pinaka-highlights talaga kung bakit merong Sir Lucas Duterte ay yung panalo niya ng car winner. So talagang tumatak to kasi first time abuyog. Abuyog, first national champion ng national race ng Abuyog sa MMFC na yun nga. MMFC and other clubs sa Metro Manila at karating na bayan. Para MacArthur rin siya. During that time nung nag-iwala yung MMFC at PHA, nag-iwalay sila sa MacArthur race. So ayan, ngayon maganda na kasi ulit nagsama na ulit lahat ng mga clubs sa PHA naman tayo sa MacArthur next year. Hopefully mapaglaro tayo. Sa MMFC ka nanalo, no? Sa MM. Ano ba MMFC? Parang maliit na club lang yun. Parang 7,000 lang ata ang ibon lang ang naglalaban. So shout out ulit sa mga player ng MMFC dyan. So yung mga player ng MMFC dyan magagaling. So isa na si Sir Lucas Duterte sa nag-champion sa first abuyog ng MMFC. So hindi ko na ganong kasi excited ako paano yung abuyog champion mo, paano ginawa yon? Ano ba yung mga preparation na ginawa mo to? Actually, parang ako rin, tinatanong ko lang sa sarili ko paano nag-champion ng ibon kasi di naman ako ganun kagaling ba that time. Marami pa akong tanong tsaka sistema na gusto malaman, pero ibon talaga inilaban yung laban na yun. Bale, combination ng good bloodlines na rin kasi pag sampa mo ng karera tapos malayo na yung labanan, hindi mo na control yung ibon kumbaga doon na malalaman yung base ng ibon, yung sa bloodline niya, yung previous na tinuro mo sa ibon, yung preparation mo, tapos from Wednesday, Thursday, Friday, bahala na sila lumipad ng Saturday, Sunday. So nasa ibon na rin halos nagdadala, although andun naman yung malaking tulong na inaambag mo sa ibon. So bottom line, kailangan mag-breed ka rin na maayos at magandang ibon. So kumbaga pagdurugan, lahat naman kasi yan, magaganda preparasyon ng mga pansyere, pero iba pa rin yung may bloodline ka na ditikitan pagdating ng tigdigang laban. So guys, ito yung sinasabi ko sa lahat lagi. Pagdating sa karera, bloodline at bloodline pa rin ang magdidikta. Kagaya nung abuyog, napakalayo na ng karera niyan. Wala na yung mga vitamins na pinagbibigay mo dahil sa track, tubig na lang at saka patunga ang gagamitin niya. Ubus talaga lahat yan. So magdadala dyan, bloodline at bloodline pa rin. So yung mga speedbird na sinasabi ko sa inyo kanina, tsaka yung mga long distance bird talaga, ang bloodline talaga ang magdidikta. So patoka, patoka na meron ka bang sistema na ginagamit sa patoka o ano bang Pagka long distance na, syempre more on tayo, carbo, tsaka oils sa mga patoka natin. Yun. Usually kasi, ang ginagawa ng iba, gusto nila malaki katawan ng ibon, pero kung titignan mo naman sa common sense natin, pag laban ng marathon kahit sa tao sila Usain Bolt, wala namang tumakbo na kasing lalaki nila Hogan nila Dwayne Johnson ang tumatakbo sa marathon. Yung mga ibon na fit, sakto lang yung katawan, hindi ganun kalalaki. So more on energy, tsaka yung isa pa, yung stamina ng ibon,
Yung iba nagtatanong sa akin ano bang kailangan gamot natin para sa malalayong laban. Although yung gamot, importante yan, nakakatulong. Pero para sa akin, mas importante yung ibon batak sa liparan eh. Kasi dyan nagkakatalo pag yung ibon mo, puro gamot. Isa naman, sakto lang, tapos malakas ang stamina. So iba pa rin yung laban ng ibon na malakas lumipad, tapos maganda pa bloodline niya. So yun, ito rin yung sinasabi ko lagi guys sa inyo. Kasi pag kami nagtatanong sa akin, Sir Michael, ano ba yung gamot? Kasi magde-derby na, sir, ganito, paano yung gamot? Kasi yung ibang mga newbie, parang ang gusto nila, pag nagbigay ng gamot, parang magiging super saiyan yung mga ibon nila. So karaniwan, ganyan yung tanong ng mga pansiyer eh. So pagkadating sa mga ganyan, kahit na anong gamot yung gamitin mo, kahit na anong gamot ilagay mo sa kanila, kung hindi naman nagagamit ng ibon sa raging yung ibon nila, so baliwala lang, tataba lang sila o wala, masasaya lang, idudumi lang nila. So kung nagbibigay ng mga vitamins, kailangan batakin din yung ibon sa lipad eh. Kasi from the word itself, supplement ibig sabihin, sinusuplementa mo lang yung wala sa ibon. So kailangan andun yung integral part, yung mismong ibon na kung malakas pa siya, uuwi ba siya sa ganung distansya. Tulad nga ng sinabi ng mentor ko na si Arnold Francisco. Shoutout sa inyo, sir, yan. Minsan bisita tayo dyan. Sabi niya, pag ang ibon mahina talaga, kahit saksakan mo ng isang butikang gamot yan, hindi yan uuwi ng malayo. Tama. Kaya guys, sinasabi ko rin sa inyo, kung merong ako sa sarili ko pagka mahinang ibon, hindi ko na siya pinapalakas pa. So pag mahina ang ibon, kahit anong, sabi ni Sir Lucas, kaya sabi niya, kahit na anong ibigay mo na gamot, mahina yan. Oo, lalakas yan, pero pagdating na na-stress sila o nahirapan sila sa race, tutukod at tutukod sila kasi hindi sila natural na malakas. Pero pag ang ibon natural na malakas, yun yung marami o malaki yung tsansa na manalo sa race, no? Ayun, yun nga, isa sa mga sikreto na actually hindi na sikreto kasi sinabi ko sa previous episodes. Yung isa sa mga sistema natin na tinuro lang din sa atin para palakasin yung ibon. Bale, nasa selective breeding po yung sagot namin eh. Kasi may ibon tayo na kahit anong natin, ibigay natin na gamot, lalaki katawan niya pero hindi sila ganun kalalakas lumipad. Meron namang ibon na ang ganda ng katawan, ang ganda ng balahibo, tapos sakitin sila. So paano natin palalakasin yung ibon natin? So sa amin, generations of generations sa mga mahihina, sa mga magkakapatid. Kunwari, 10 silang magkakapatid, binilet mo sila sa ulanan, yung isa doon nagkasakit, so siya yung weakest link. So kinakal namin yun, na-eliminate namin. So down the generation, pagka may mga lumalabas sa mga sakitin, pinakay pa lang, hindi pa nga nilalaban, nagkakasipo na. So ina-out na namin yun. Tapos doon lang kami nag-breed sa mga natitirang mga malalakas. So parang natin yung na-formalize natin yung anong klaseng kung anong klaseng mga offspring yung lumalabas. Lahat ng malakas, sa-segregate natin, lahat ng mahihina, sa kabilang side, hindi na natin pinagtutuloy lahi nun. So, out of malalakas na ibon, doon naman tayo pipili ng mga nananalo sa mga malalakas na i-breed natin. So, parang tinatabas namin kumbaga yung lahi. Kung saan mo gustong pumunta na direction, yun lang yung susundan mo down the line. Generation by generation, gano'n kami. Doon sa malalakas na ibon. So guys, yung sinasabi ni Sir Lucas, mahabang proseso yan. Ang pag-iibon, kailangan mahaba ang pasensya mo. Lagi ko rin sinasabi na kung yung mga bibili ng ibon, may bibili kayo, kung ilalaro nyo lahat, yung lahat ng mananalo lang o yung lahat ng magagandang performance, yun lang ititira. Yung hindi, out na sa loob mo, out na sa team mo. So lagi, ang ibon na matitira sa loob natin, kagaya ni sinasabi ni Sir Lucas, yung malalakas na ibon lang, yun lang ang kailangan matira sa loob natin. So yung mga mahihina, hindi mo na kailangan palakasin, ikal kung gusto mong ikal, o walang kung nasa decision yan. Pero lagi, ang ibon na malakas, yun lagi ang matitira sa loob natin. So yun nga, sa mga para malalaman na malakas ang ibon, huwag na natin daanin sa kwento. Tingnan natin, mula lap 1, pagkatapos ng lap 6 or lap 7, kung sino natitira, sila na yun, Malma. Sila na yung malalakas. So, guys, karaniwan sa mga ganyang sinasabi ni Sir Lucas, lap 1 hanggang dulo, yan yung mga ibon na hindi nagkakasakit. Yan yung mga ibon na malalakas. So, mataas ang mga percentage sa experience ko o sa experience ng maraming mga fanciers na yung mga hindi nagkakasakit na ibon, sila yung mga dumudulo, sila yung mga nagcha-champion kasi sila yung malalakas ang katawan. So, ang puhunan dyan, kailangan bloodline at kailangan yung health nila. Portahan natin yung Maximus Love TV.
So malaking karangalan sa akin na bumisita si Sir Lucas. At maraming salamat sa inyo. God bless you. Salamat sa teacher guys. Salamat sir. What's up mga ka-Ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!